Pinasibak sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Pampanga dahil sa umano'y pangingikil. At live mula sa Arayat, Pampanga, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, ano yung mga detalye ng balitang yan? Yes, Jack, sa ngayon nga hindi pa pinangalanan ni Secretary Dizon kung sino nga ba yung nag-report sa kanya patungkol nga dito sa pangingikil o paniningil nitong tatlong opisyal ng DPWH dito sa Pampanga. Sa ngayon daw kasi iimbestigahan pa nila ito at magbibigay rin daw sila ng anunsyo kung sino nga ba ito, kung kontraktor o mga bidders ang hinihingan nitong tatlong opisyal ng DPWH. Pero sa ngayon nga, nagbigay nga siya ng babala sa lahat ng opisyal ng DPWH na one strike policy lang sa kanilang ahensya at kung gagawa ng kalokohan ay sibak agad ang mangyayari sa kanila. Nakarating kay DPWH Secretary Vince Dizon ang mga pangingikil umano ng tatlong opisyal ng DPWH Pampanga 2nd District, kaya agad silang pinisibak sa pesto. Batay pa sa impormasyon, umaabot ang paniningil ng mga opisyal ng 8% kada kontrata at proyekto sa kanilang distrito. Kabilang sa mga pinangalanan ni Dizon, sina Ranilo Mantoto, Maintenance Chief ng Pampanga 2nd District, at sina Arnold Domingo at Jefferson Ginto na mga engineer ng Construction Department. Hindi umano papalagpasin ng ahensya ang ganitong kalakaran, kaya dadaan umano ito sa investigasyon. I'm announcing today that effective now, they are relieved and suspended. Tatanggalin ko kasi sa pwesto at iimbestigahan sila. At pagka lumabas sa investigasyon na totoong nanghihingi sila, hindi silang sila tanggal, kakasuhan namin sila. Kamukha ng mga kaso itong mga nakulong na ngayon. Sabi pa ni Dizon, sana ay magsilbing babala ito sa lahat ng mga opisyal ng DPWH na gumagawa pa rin ng kalokohan o nangungurakot pa rin sa kaban ng bayan gamit ang mga proyekto. I want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials, na one strike policy dito. Pagka may nag-report, tanggal sila, relief sila, imbestigahan sila. Inanunsyo ni Dizon yan sa gitna ng kanyang pag-iinspeksyon sa nagibang slope protection sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Biyernes ng tanghali noong nakaraang linggo nang bumagsak ito kasama ang mga lupa at higit na 20 bahay ang naapektuhan. Nauna nang sinabi ng construction company na Edbury Construction and Trading na masyadong malambot ang lupa sa lugar kaya bumagsak ito. Pero sabi ng DPWH, posibleng hindi pinag-aralan ng mabuti ang paggawa sa proyekto. Dapat pinag-aralan ito ng mabuti nung tinayo ito. Hindi ka basta-basta magtatayo na lang na hindi mo inaaral yung history ng lugar nito. Tinitignan rin ng ahensya ang posibilidad na substandard ang mga gamit na inilagay sa slope protection. Isa daw yan sa iimbestigahan ng DPWH. Pag-aaralan din ng ahensya pati na rin ng LGU na ideklara na danger zone ang mga bahay na malapit sa ilog. Papalikasin na rin daw ang mga residente at ililipat sa ligtas na lugar. Pero sabi ng Arayat LGU, may lupa namang nakahanda pero wala pang pabahay na nakatayo, kaya dapat para humingi ng pondo sa national government para dito. Kasama naman sa mga maapektuhan ay ang bahay ni Nanay Lilian na pulgada na lang ang pagitan sa mga bumagsak na lupa at slope protection. Susunod po kami sa patakaran nila na yung sabi nga po ililipat kami ng bahay. Susunod po kami kasi wala ka na po magagawa. Jack, isa pa sa nakikitang solusyon ng DPWH ay yung pagdedeklara nga ng danger zone doon sa lugar na malapit doon sa mga ilog. At isa nga rin sa tinitignan nila at pinayo na rin sa kanila ng TWG, ng DPWH, na magsasagawa sila ng paghuhukay ng retention basin na malapit doon sa lugar para na rin makatulong na hindi humampas yung mga tubig kung sakali mapuno yung ilog ay hindi mismo sa mga lugar ng bahay tahampas yung mga alon o yung lakas ng current ng tubig doon sa ilog. Pag nangyari daw kasi yun ay mababawasan yung paglambot ng lupa doon sa lugar at maiiwasan na yung mga pagguho. Pero sa ngayon nga ay pinagpaplanuhan pa yan, pero sabi ng DPWH na sa susunod na buwan ay posibleng mangyari yan. Jack? Maraming salamat, JM Pineda.